ako magre-resign. Ayaw ko resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ang tanong naman kasi dyan, sinulusyonan mo ba yung problema? Ang tanong, alam niya ba yung problema in the first place? Hindi mo masusolusyonan yung problema kung hindi mo alam yung problema. Alam ba niya na siya yung problema? Ayun lang, kung siya ang problema, wala solusyon yan. Ang napansin ko kay Marcos Jr., consistent siya na hindi consistent. Consistent na inconsistent. Parang ganun. Kasi doon sa unang panayam niya, ang sabi niya, parang inaamin na niya na merong mga mali. Diba? Tapos doon sa huli niyang interview na naman, parang angas na rin naman. Tingnan natin dito, dahil ang pinag-uusapan natin dito, peace and order, merong nabanggit si Marcos Jr. na una, doon sa panayam, ito lang yung ang napansin ko kay Marcos Jr., consistent siya na hindi consistent. Consistent na inconsistent. Parang ganun. Kasi doon sa unang panayam niya, ang sabi niya, parang inaamin na niya na merong mga mali. Diba? Merong kaming mali, aminado kami, kaya sa huling taon, dahil nagbibilang din kami ng mga araw na lilipas, gagawin na namin ng ganito. Tapos doon sa huli niyang interview na naman, parang maangas na rin naman. Hindi na naman niya tinanggap. Like kagaya dito sa peace and order, pinagmamalaki niya, bumaba yung krimen. Parang wala silang GC ni Remulla rin, tsaka ni Marbil. Kasi sabi ni Remulla, hindi lang pwede na yung record lang hanggang record lang ng datos ng PNP. Alam ko, makakasabi Partner, talaga. ito talaga siya. Kung ano yung press con niya, yan talaga siya. Kasi yung interview nila ni Katonying, kabalbalan yun eh. Ano yun, scripted naman talaga yun. Ano yung pambubudol. Kaya lang kasi, akala nila maluloko pa nila yung tao. Akala nila, with that, yung tao, sasakyan na sila. Pero, ngayon din, na-realize nila na hindi na sila gusto ng tao, wala na silang naloloko. Kaya mang-aasar na lang ang mga yan. Kita mo, nag-hire pa sila ng spokesperson sa Kamara. Ang tagal-tagal. For the longest time, wala namang spokesperson Kamara. Lahat ng congressman, pal. Kailangan pa nila ng panibagong ng spokesperson. Diba? Saglit lang, parang ang representative ng mga tao, naghanap din ng representative nila. Oo, para taga-sangga din. Tapos papayag yung mga lang talaga. I-expect natin yung next 3 years na nila if we will go down, we will all go down together. Ganun sila. Kung babagsak kami, idadamay namin kayo mga Pilipino. Ganun ang gagawin ng mga yan. Kaya, baka lang yun. Ingat talaga tayo. Spokesperson na lang yun ni Speaker. Huwag nang ilahat. Papayag ba yung 300 plus yan ng mga kongres? Papayag kayo na meron kayong tagapagsalita, kukontrolin nyo yung mga gusto ninyong sabihin. Wala nang independent, hindi na kayo independent yan. Diba? Wala na, partner. Kasi kayo yung namang epal na congressman. Sila yung representative sa taong bayan. So sila na dapat yung tagapagsalita kasi sila yung pupunta sila yung pupunta sa kanilang constituents. Ito yung hinaing nila ng aming mga kababayan, ito yung sinasabi nila, ito yung gusto nilang ipasang batas, ito yung isusulong ko. Tapos meron ka rin tagapagsalita na marahil hindi rin naman galing sa'yo na kongresista ang isasabihin ko, di galing din dun sa liderato. Dapat na lang, spokesperson ng speaker kasi hindi naman yung mangyayari niyan, hindi naman sa pangkalahatan. Pero balikan ko lang yung sinabi ni Marcos Jr. kasi itong si dating governor ng Cavite, for sure alam niya yung optics talaga kasi mas maniniwala pa ako dito kaysa kay Marcos Jr. Hindi naman niya nagdaan ng mahabang panahon sa LGU. Itong si Junvic Remulla, tama naman talaga yung sinabi niya na yung hindi lang dapat sa record ng PNP doon mababa, dapat nandun din yung pakiramdam ng taong bayan na safe sila.
Tapos bigla na naman, iba na naman yung sasabihin ni Marbil na, ay ano na, hype lang yan. Na-hype lang yan sa social media, kaya ganyan yung partner, nangyayari. sabi ko nga sa inyo, meron tayong meron travel advisory ang Amerika sa Pilipinas. Mag-ingat ang lahat ng mga Amerikanong magta-travel sa Pilipinas kasi nga palpak ang peace and order sa Pilipinas. Oo. Yun ang doon, yun ang katotohanan. Malaking sampal yun, ha? Sabihin nyo, hindi totoo yan. Mali yan. BFF yun ang may ironclad commitment yun sa Pilipinas. Bakit hindi nila punahin? Sabihin nila sa Amerika na, ano yan, fake news, hype ka lang. Oo nga. Wala tayong narinig, Fake diba? news yan. Dapat ipatawag yan sa yan. Tingin ko dapat diba? ipatawag yan sa Kamara. Yung US. Kasi nag-ano sila, nang-hype sila, hindi yan totoo. Bakit hindi nila masabing fake news? Eto pa, no? Nung tinanong din si BBM sa survey, ayaw niyang maniwala kasi meron dang survey na pogi siya. Ay, syempre, katulad nga ng sinasabi ni Claire Castro, doon ka lang maniwala sa mga kakampi mo. Gumagalit sa'yo, huwag kang maniwala sa kanila. Kailangan, pag pangit ang survey nila, galit sila sa survey. Pag maganda yung survey nila, ay grabe, kung i-rub nila sa mukha mo yan, talagang, mabibwisit ka. Ang pangit yan, no? Parang di ka na nakikinig sa taong bayan. Wala na, oo. Wala nga silang paki talaga. Kasi nga, di ba, Machiavellian nga daw siya eh. Sabi ni Bongbong Marcos, I am a Machiavellian. I'd rather be hated and feared than loved. Pero meron na naman siyang sinabi na parang mas gusto ko rin na katakutan ako. Meron din siyang sinabing ganyan. Machiavellian nga kasi siya eh. Oo. Kasi ganyan ng basta meron akong gustong gawin, wala akong pake. Sasabihin mo, gawin mo to. Pag di mo ginawa to, yari ka sa akin. Ganon nga ang ugali. Meron pa siyang sinabi, bakit ako magre-resign? Na wala akong tinatalikuran na problema. Ang tanong, wala kang... So, ibig sabihin, inamin niya na may problema. Oo. Kasi sabi niya, ba't ako magre-resign? Wala akong, hindi ko ugali tumakbo sa problema. So, alam niya na may problema. Tsaka, buti sana kung sinabi niya, hindi ako magre-resign, galing-galing ko eh. Meron pa. Wala nga siyang tinatalikuran na problema. Pero ang tanong naman kasi dyan, sinulusyonan mo ba yung problema? Ang tanong, alam niya ba yung problema in the first place? Hindi mo masusolusyonan yung problema kung hindi mo alam yung problema. Alam ba niya na siya yung problema? Ayun lang. Kung siya ang problema, wala solusyon yan. Ang solusyon yan, balik natin yan sa sinapupunan ni Imelda. Dito na tayo sa update na kasi kulang na tayo sa oras. Update mo na tayo dito sa kay Bong Duterte na marami siyang mga sinabi dito, mga munting hiling ni FPRRD kasi may nakita siyang damit na maganda kay... Corduroy daw, gusto corduroy. Oo nga. Tapos, parang gusto ko tuloy bumili ng corduroy. Oo nga. Ang ganda-ganda pa naman partner ng bago kong nakita ko. Yakyat mo pa. Meron pa yung isang mukha eh. Ano yan? Si PRRD at syempre kasama yung kanyang best friend. Di ko lang mapakita. Yung best friend niya nandiyan dyan sa tabi. Sige, panoorin nyo na lang sa post ni Boss D.